Assalamualaikum warahmatullah, mga kapwa ko alipin na kala. Tunay na hindi titigil ang mga Zionist, ang mga Yahudi na ubusin ang mga Palestino. Ano po? Dahil sa may basbas pa ng Amerika, talagang uubusin nila at palalayasin ang lahat ng mga Palestino sa kanilang sariling lupain upang makamkam na nila ang buong lupain ng Palestine. Kaya patuloy nilang isasagawa ang pagpatay, pagbomba, pagkamkam ng mga lupain ng mga Palestino. Mga kapatid, napakasakit ang ginagawang ito na dinaranas na kapihan ng ating mga kapatid na mga Palestino. Ya Rabbil Alamin, Allahu Akbar. Nahirapan po ako magsalita at hindi ako makahinga dahil nadarama ko ang paghihirap na dinaranas ng ating mga kapatid. Samantalang tayo dito, nakakatulog tayo ng maayos, nakakakain tayo ng maayos, at wala tayong pangamba na maaring isang araw ay merong babaksak na bomba na siyang ikamamatay natin. Ang ating mga kapatid sa Palestine, lalo na sa Gaza Strip, mga kapatid, ang pagdurusa na kanilang dinaranas sa loob ng 75 taon. Tunay na napakasakit. Kahit muamalan tayo ng maliit na bagay na kung saan ay maging bahagi sa kanilang pagdurusang ito, mga kapatid. Makagawa man tayo ng kahit maliit na kabutihan sa pamamagitan man lang ng boycottin natin ang produkto ng o lahat ng mga produkto ng Israel para kahit paano mabawasan ang kanilang lakas o ang kanilang ekonomiya. Dahil habang pinalalakas natin at kinatangkilik ang mga produkto na gawa sa Israel o produkto ng Israel, lumalakas ang kanilang ekonomiya at magagawa nilang bumili ng maraming armas bukod pa sa tulong na ginagawa ng Amerika, mga kapatid. Kaya sa ganitong paraan man lang, maipadama natin sa ating mga kapatid na Palestino na tayo ay bahagi sa kanilang pagdurusa. Sa ganitong paraan man lang, sa maliit na bagay na kabutihang ito ay magawa natin, mga kapatid. So yung mga kapatid natin na kung saan ay mga namimili sa supermarket, no po, at meron po kayong nakita na bibili yung produkto na imported, tingnan nyo po ang barcode nito. Kapag ito po ay 729, yung barcode, ano po, yan po ay gawang Israel. Ano po, kanina po nag-ikot po ako sa SM. Ano po, at makikita nyo po rito pagkatapos ng aking pagsasalitang ito, ang report ko sa inyo tungkol sa aking mga pag-iikot na ginawa sa SM. Ano po, ulitin ko, kapag meron po kayong nakitang produkto na imported, tingnan nyo muna, ano po, bago nyo bilhin, kung ito ay 729, ang barcode nito, yan po ay gawa sa Israel. Huwag nyo nang bilhin muna. Bagamat ito ay halal sa atin, na pwede natin gamitin ang kanilang produkto na kanilang ibinebenta. Ngunit, sa ngayon, siguro i-boycott muna natin, alang-alang sa ating mga kapatid, na kung saan ay nagdurusa dahil sa kagagawan ng Israel nito. Kahit sa ganitong paraan, maipadama natin ang ating pagmamahal sa ating kapatid na Muslim, mga binamahal ko mga kapatid. Sobra na ang pagdurusa ng ating mga kapatid na mga Palestino. Sobra na. Sobra na po, mga kapatid. Kahit ganitong paraan lang, maipakita natin ang ating pagsuporta sa kanila, pagdamay sa kanilang pagdurusa. Kahit sa ganito lang, mga kapatid, sana samahan niyo ako sa ganito, kahit sa ganitong maliit na bagay. Padama natin ating pagmamahal. Wala tayong paraan na para makapunta doon, para sila ay suportahan, para sila ay samahan sa pakikibaka upang mabawi ang kanilang lupain, upang ang kanilang mga anak, mga sanggol, mga inosente na pati sa ospital ay kanilang binomba na walang tigil ng mga Yahuding ito na napakasamang lahing ito. So mga kapatid, pagpalain kayo ng Allah. Tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong pagmamalasakit na ito. Pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat.
ah, bigyan natin ng reaction yung sinabi ni Ustad Ahmad Barcelon sa kanyang mga video, no? Totoo po yung sinasabi niya ni Ustad. Sa mga nakaraan ko po mga video, sa mga vlog ko po, nandun po. Meron pa akong vlog na may mapa ng tinatawag na, yung old map kasi niyan, ano eh, ang tawag niyan sa mga nauna pang mga pangalan niyan, mga propeta pa ang nakatira diyan. Ang tawag diyan ay Canaan. Yan, sa English pa, yan po ang tawag diyan. Ano po? Yung magmula po 75 years ago po. Ngayon, halos talaga 3/4 na lang yung natira sa mga Palestine. Ngayon, halos 10% na lang. So, ano po talaga, no? Yung balak talaga ng Israel o ng Zionist na yan, talagang tanggalin na ang mga Palestino diyan sa lugar na yan para maangkin na nila yung lugar. Sila na lang ang maninirahan diyan. Yan po ang talaga ang balak nila. Alisin na yung mga Palestino sa lugar na yan. Yun po ang kanyang balak diyan ni Netanyahu sa lugar ng nakita ko sa kanina, nag-search ako, yung mapa hindi na Palestine, hindi na mapa ng Palestine ang nakalagay. Israel map na po ang nakalagay, Israel map, pero which is yung pa rin pa yung picture, yung same, parehas na picture pa rin, pero nakalagay na ay Israel na po. Wala na yung Palestine, hindi, talagang gusto nilang alisin na. So ano po mangyayari pag gano'n? No? Tingnan po, yung mga ginagawa ng Israel ngayon, ng Israel tropa ng Israel, talagang pupulbusin na nila yan. Yung mga ano na yan, yung mga Hamas. Kaya lang ang nangyayari po, ang nadadamay o ang tinatamaan ng kanilang mga bala, ng kanilang mga bomba, ng kanilang mga pinalilipad na kung mga rocket na yan, ang mga bata, butas ang ulo, butas ang katawan. Ano po? Nakakaawa, putol-putol yung mga parte ng katawan, durog. So, bilang tao, bilang tao po, nararamdaman ko masakit po yun, napakasakit. Hindi pa tayo sanay sa ganun eh. Maliban na lang sa mga talagang mga mamamatay tao, sanay sila sa ganun. Yung mga lahi ng mga Hudyo na yun po, talaga yung mga mamamatay tao talaga sila. Marami na silang pinatay ng mga propeta. At pinakahuli dyan si Jesucristo, si Isa, siya yung pinakahuling pinagtangkaan ng buhay nila, ni Jesucristo na yan. So, yun po ang katotohanan dyan. Nagtataka nga po ako sa mga kapatid nating mga Kristiyano. Gustong-gusto nila, no? Hindi nila alam na ang historya, yung iba kasi basta baw lang ng baw, ganun lang ng ganun, hindi nila alam yung katotohanan sa lugar na yan. Ano ba yung mga nangyari sa lugar ng ang tinatawag na the promised land, di ba? So yan po yung tayo po, di ba, nakakatulog tayo na maayos, may internet, may aircon, kumpleto tayo, mapayapa tayong natutulog. Sila po, di ko ma-imagine kung ano yung nangyayari sa kanila dun sa tuwing gabi. Hindi mo alam kung babagsakan ka ng kung ano-ano na sumasabog na bigla. Baka hindi ka na magising. Kasi nga, pag tinamaan ka na ng mga lumilipad na mga pampasabog ng mga ng Zionist na yan, no? So, bilang isang tao po, napakasakit po nun. No? Ako, sa totoo lang, hindi ko kayang maisip yung mga ganun. Bata, mga kababaihan matatanda na natatamaan doon. Umaapila po yung doktor doon, kanina na panood ko sa balita. Umaapila na siya ng ceasefire. Kasi po, sila na ang nadadamay, sila na ang tinatamaan. Tinatamaan na sila nung mga wala nang pakundangan.
Kasi nga doon sa order nung Netanyahu na yan ay talagang pulbusin ng Hamas. Kaya lang, ito ang nadadama, itong mga sibilyan. So, siyempre, ikaw ang sundalo, hindi mo naman na alam kung sino yung kalaban doon. Maliban kung naka-uniforme siguro. Ganun po. Wala po nakikialam, walang tahimik lahat. Si Ustad lang ang narinig ko na umaapila na kung paano tayo makakatulong sa mga kapatid, sa mga nasa Gaza. So bilang pagkundina na lang sa nangyayaring pagpatay nila doon sa mga sa Palestine, wag nyo na natin tangkilikin yung kanilang mga produkto. Yung merong code na 729 po yung code noon, mas maganda po para hindi na lang makatulong na lang tayo, no, na kasi yan pinabibili nila ng mga armas, ng mga kagamitan nila, no, yung mga kinikita diyan, so yung kanilang malaganda yung kanyang ekonomiya. So ang yung bawat pagbili mo binibili na rin nila mga kagamitan nila yan, no, so, para damayan na lang natin sila sa ganung pamamaraan kasi wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Tayong mga ordinaryong mga tao, wala tayong magagawa doon. So lalo na nasa likod nila ay Amerika. I don't think na meron tayong magagawa doon. Bilang pagkundi na lang sa ginagawa nilang pagpatay sa mga, lalo na sa mga bata doon, mga matatanda, mga kababaihan. Ganun lang gawin natin para humina yung kanilang ekonomiya. Sana ganun din, putulin na rin yung supply ng gas ng Saudi Arabia, no? Wala talagang nakikialam, no? Nagtataka ako, tahimik lahat. Tahimik. Nandun po yung panalangin natin, yung pagdudua, pananalangin sa mga kapatid natin doon, pero yun na lang, sa bagay, pinakamalakas yun, panalangin na lang, no? So, hanggang dito lang po muna yung aking reaction dun sa pahayag ni Ustad Barcelon, na Ahmad Barcelon. Naway, yung sinasabi niya po dun na kung wala kang nararamdaman sa nangyayari doon na bilang isang Muslim, may question dun sa iyong pananampalataya. Ganun po yun. Maraming salamat po at sumainyong kapayapaan at pagpapala ng dakilang lumikha. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.